Hindi mo kailangan magtungo ng gitnang silangan para makakita ng disyerto. Hindi mo rin kailangan magtungo sa Estados Unidos para maranasan ang extreme adventure, ang sandboarding. Sa Paway, Ilocos Norte, matatagpuan ang Sand Dune Adventure, kung saan pwede ka mag-enjoy ng gusto sa iyong pagbisita sa Ilocos. Mayor, ano po ba itong makikita natin ngayon? Anong ginagawa nila? Actually, ito yung ginagawa nila na magsa-sunboard sila. Ito yung sunboarding na sinasabi natin. Ito yung other aspect of sunbathing dito sa Sand Dune sa Paway. Ito yung isang activity para at least masiyahan dito. Like ice skating, ito naman sandboarding. May board. Para itong surfing sa malaking alon ng buhangin. Nakakalula man ang taas, safe naman. Mukha hong pang medyo advanced level. Oo, pang-advanced Hindi siya level na to. pang-beginner. Oo. May mga pang-beginner kami doon. For them to be teach. Nakaupo, nakatayo. Bago naman ito sasakay, bibigyan naman ng instruction. Wala bang delikado dito, Mayor? Actually, pag ginagawa yan, uupo lang yan, maghihinto na. Sa malawak na disyertong ito, matatanda ang nilabanan ni FPJ si Max Alvarado bilang Lizardo sa Ang Panday Series. Si FPJ dito Dito po siya nag-social. Ang Panday, Himala, 4th of July, may isa pa, Temptation Island. Pero ito beach, pero ito sand. Actually, ito yung sinasabi nila na pag malakas yung ulan sa taas, bababa dun sa may river. Hindi kinakailangan maging professional para ma-enjoy ang sandboarding at pwede rin galugarin ang makapigil-hiningang ganda ng Paway Sand Dune. Sakay ng naglalakihang 4x4. Kailan pa ako nagsimula itong 4x4 sand dune ride? Sir, 2010, nag-umpisa na itong 4x4 ride natin dito. Magkano naman po yung niyo po, singil niyo sa bawat 4x4? So, ang rate po natin, sir, 2,500, 5 to 6 person na yun. 4x4 with sandboarding po yun, 1 hour po. Open naman kayo from Monday to Friday. Yes po, sir. From Bali 6 to 6 po. Okay, ano pang pwede nating maasahan po dito sa inyo pong tourist attraction? Ito yung pinakamalaki sa natin dito, sa sana area dito sa Paway, Sand Dunes. Tikman naman natin ang pinagmamalaking pinakpit pizza sa Paway, Ilocos Norte sa muling pagbabalik ng Kasanggamon Langit. Yung pinakbet, niluluto siya sa bagoong. And then, pag niluto siya sa bagoong, slight lang yung alap. Maraming pwedeng dayuhin sa Paway, Ilocos Norte, tulad na lamang ng Paway Church na kabilang sa World Heritage Site at kasama sa top 5 ng mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Pero ang hindi rin dapat palagpasin kapag nagtungo ng Paway ang kanilang sikat na pinakbet pizza.
Paano po na-conceptualize yung paggawa po nitong pinakbet pizza na binabalik-balikan po ng mga Instead, nakakain sila ng vegetable through rice kasi nga because of health conscious yung mga doctors. And then, ano nila sa isang pizza na low cholesterol because of the thin crust nung pizza, yung pagkakagawa ng pizza. It's a thin crust. Excuse me po, ma'am. Sir, ito na po ang ating specialty na pinakbet pizza, ma'am, na good for bagoong po. Yan po, doon po lalabas yung tunay niya na lasa pag nilagyan po ng bagoong, ma'am. Umano sila sa ano na, aba, masarap pala. Sarap. Sa halip na sa kanin, sa pizza crust nakapatong ang pinakasikat na gulay ng mga Ilocano. Bakit po naman nilagyan ng bagoong? Kasi yung pinakbet, niluluto siya sa bagoong, slight lang yung alap. So para nang sa ganon, pag sinawsawan siya ng bagoong, dun nila maaano yung pagkakaano nung pinakbet. The best ang pinakbet pizza para sa mga gusto ng pizza pero nag-iingat sa kanilang kolesterol. Itong hirensya nun is parang ano lang siya, maliit lang na restaurant, cafe. Kumbaga, ito lang nga ang space ito lang. And then, nung medyo tumagal-tagal na nagkaroon ng expansion, bali itong Herencia is owned by corporation, 3 doctors, and 3 businessmen. Yung 3 doctors na yun ang nag-isip kung paano i-promote yung ating pinakbet pizza through the ideal doon is yung very ano sila sa food, health conscious kumbaga. Yung true vegetable, nandun na yung mga, 'di ba, gulay. Yun yung pinakaano ng ating pinakbet pizza. Pero 2005 nag-umpisa ito. 2005. Kung tourist spot ang pag-uusapan, hindi talaga padadaig ang Pilipinas. May-enjoy na natin ang ating bakasyon, nakatulong pa rin tayo sa ating sariling bansa. Kaya bakit tayo lalayo pa?